Choy, pakinggan mo ang kwento. Dear Papa Choy, ng pusong naligaw sa mundo. Dear Papa Choy, kung pag-ibig ay Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Isa po akong tagahanga ninyo at lagi po akong nakakakuha ng lakas sa mga payo nyo, lalo na sa mga mabibigat na problema sa buhay. Tawagin nyo na lamang po akong Ella, 32 years old, kasalukuyang nakatira sa Manila. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento na alam kong huhusgahan ako ng tao. Pero sana'y mapakinggan po ninyo hanggang dulo. Hawak ko yung pregnancy test ko noon, Papa Choy, na nanginginig pa sa kaba at excitement. Nang makita ko yung dalawang guhit, ay hindi ko napigilang mapangiti at maiyak ng sabay. Kakauwi-uwi lang ng asawa kong si Bernard. Hindi niya tunay na pangalan. Galing duty at halos hindi ako mapakali. Inabot ko sa kanya yung test, tapos ilang segundo siyang natulala. Tapos bigla niya akong niyakap ng mahigpit. "Magiging tatay na ako!" Tuwang-tuwang sabi niya. Ako naman ay tawa lang ng tawa habang umiiyak. Sobrang saya ng moment na yon, Papa Choy. Parang lahat ng pagod at hirap namin ay nawala kahit sandali. 5 years na kaming magkarelasyon ni Bernard bago kami nagpakasal. Hindi naging madali kasi pareho kaming galing probinsya at nag-ipon muna talaga bago bumuo ng sariling pamilya. Halos 1 taon na kaming kasal bago dumating ang blessings na yon sa amin. Taga-probinsya talaga kami pareho, Papa Choy. Pero napilitan kaming lumuwas ng Maynila dahil dito ang trabaho ni Bernard bilang security guard. Umuupa lang kami ng maliit na apartment at sakto lang sa budget. Kahit simple lang ang buhay namin, ay okay na okay sa akin basta magkasama kami. Masasabi ko pong swerte ako kay Bernard. Responsable siya at hindi siya yung tipong pabaya. Kahit pagod na galing duty, ay naiisip niya pa rin ang kamustahin ako. Mabait siya at hindi ako pinapabayaan. At bonus na rin siguro yung gwapo siya na medyo kahawig ni Jerry Crabal. Kaya minsan napapangiti na lang ako kapag tinitignan ko siya. Akala ko noon, ayun na yung simula ng masaya naming pamilya. Hindi ko alam na may darating pa palang pagsubok na magpapabago sa lahat. Noong una, Papa Choy, ay maayos naman ang takbo ng buhay namin. Hindi man kami mayaman, pero sapat yung kinikita ni Bernard sa pagiging security guard. Nakakabayad kami ng upa sa oras, nakakabili ng pagkain, at kahit papano ay nabibigay niya rin yung mga gusto ko. Lalo na nung nalaman naming buntis ako. Alam nyo naman po, kapag naglilihi, kung ano-ano ang naiisip kainin. Minsan, gusto ko ng mangga na may bagoong. Minsan naman, fishball sa kanto kahit gabi na.
Kahit pagod si Bernard galing duty, ay lalabas pa rin siya para mabili lang yung cravings ko. Para kay baby to. Lagi niyang sinasabi sabay ngiti. Kaya lalo ko siyang minahal, Papa Choy. Hindi ko naramdaman yung hirap nung mga panahon na yon kasi ginagawa niya ang lahat para maging komportable ako. Lagi niyang sinasabi na ako raw muna ang priority niya. Lalo na at may dinadala ako. Kaya akala ko ay tuloy-tuloy na yun. Na kahit simple lang ang buhay namin, ay magiging okay kami. Pero dumating yung araw na parang biglang gumuho lahat. Umuwi si Bernard isang gabi na tahimik. Hindi tulad ng dati na kinakwento niya agad kung anong nangyari sa duty niya. Napansin ko agad na parang may mali. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Pero nung una ay ayaw pa niyang magsalita. Hanggang sa napaupo na lang siya at napabuntong hininga. Ella, magsasara na yung kumpanya namin. Parang biglang tumigil yung mundo ko nung narinig ko yun, Papa Choy. Hindi agad nag-sink in sa akin. Tinitigan ko lang siya na parang hinihintay ko na sabihin niyang joke lang. Pero hindi siya ngumiti. Seryoso siya. Wala na kaming trabaho. Lahat kami natanggal. Dagdag pa niya. Doon ako nakaramdam ng takot, Papa Choy. Hindi dahil sa sarili ko lang, kundi dahil sa baby namin. Paano na kami? Paano yung panganganak ko? Paano yung araw-araw na gastos at yung upa? Hindi ko napigilan, Papa Choy. Napaluha ako. Tahimik lang akong umiiyak habang hawak yung tiyan ko. Si Bernard naman ay lumapit agad at niyakap ako. Shh! Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Sabi niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya yung lungkot at pag-aalala. Pero pilit niya pa rin pinapalakas yung loob ko. Kahit siya mismo ay alam kong wasak din sa loob. Nang mga sumunod na araw, ay ramdam na ramdam namin yung pagbabago. Naging tipid kami sa lahat. Yung dating nabibili namin agad ay pinag-iisipan na muna. Yung mga cravings ko at minsan tiniis ko na lang kasi alam kong hindi na kaya ng budget. Ayoko na rin siyang pahirapan. Pero kahit ganon, ay hindi kami nawalan ng pag-asa. Araw-araw ay umaalis si Bernard para maghanap ng trabaho. Nag-apply siya kung saan-saan, sa malls, mga maliliit na stores, at kahit anong pwedeng pasukan, basta may bakanteng posisyon. Minsan umuwi siyang pagod at walang balita. Pero kinabukasan ay lalabas ulit siya. Makakahanap din ako, Ella. Konting tiis lang. Lagi niyang sinasabi. Hinahangaan ko siya, Papa Choy. Kahit ang bigat na ng problema namin, ay hindi siya sumuko. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit alam kong nahihirapan na siya, ay pinipilit pa rin niyang maging matatag para sa amin. Ako naman ay pilit ding nagpakatatag. Kahit minsan ay natatakot na ako sa mga susunod na araw. Lalo na't papalaki na yung tiyan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami kakapit sa pag-asa.
Pero pinili kong maniwala sa asawa ko. Kasi sa isip ko, basta magkasama kami ay kakayanin namin. Hindi ko lang po alam na yung pagsubok na akala ko pinakamabigat na ay simula pa lang pala ng mas mahirap na mangyayari sa buhay namin. Lumipas na ang 1 buwan, Papa Choy, pero wala pa ring mahanap na trabaho si Bernard. Araw-araw siyang umaalis na may dalang pag-asa. Pero gabi-gabi siyang umuuwi na halatang pagod at dismayado. Kahit hindi siya magsalita, ay alam ko na agad. Unti-unti na ring nauubos yung konting ipon namin. Yung dating iniisip lang namin ay pagkain at pang-check-up ko, ay kailangan na naming paghatian kung saan ilalaan yung natitirang pera. Mas inuuna namin yung tubig at kuryente. Kasi hindi pwedeng maputulan, lalo na't buntis ako. Kaya yung upa namin ay doon kami nagkulang. Dumating sa point na wala talaga kaming maibayad. Nagsimula nang tumawag yung may-ari ng apartment namin, si Mang Vic. Madalas si Bernard ang sumasagot. Ako naman ay nasa gilid lang at tahimik na nakikinig. Hindi ko man marinig lahat ng sinasabi, pero sa tono ng boses ni Bernard ay gets ko na. Pasensya na po, Mang Vic. Konting palugit lang po at naghahanap pa po ako ng trabaho. Ganon siya nakiusap, Papa Choy. Habang ako ay parang dinudurog yung puso ko sa bawat naririnig ko. Hindi sanay si Bernard na nagmamakaawa. Responsable siyang tao at ayaw niyang napapahiya. Pero para sa amin ay ginagawa niya. Pagkatapos ng tawag ay tumatahimik lang siya. Umupo sa isang tabi tapos tumingin sa sahig. Hindi siya umimik. Ako naman ay hindi ko alam kung paano siya lalapitan. Gusto ko siyang yakapin, pero parang kulang yung yakap para mawala yung bigat na nararamdaman niya. Sorry, Ella, sabi niya pa. Sorry kasi hindi ko na ibibigay yung kailangan nyo ni baby. Doon ako napaiyak. Kasi kahit siya na yung nahihirapan, ay iniisip pa rin niya kami. Sinabi ko sa kanya na okay lang, na naiintindihan ko siya. Pero sa totoo lang, ay natatakot na rin ako, Papa Choy. Buti na lang ay pumayag si Mang Vic na bigyan kami ng palugit. Sabi ni Bernard ay medyo matigas daw yung tono nung una. Pero pumayag din. Ang sabi lang daw ay siguraduhin na sa susunod na buwan ay makakabayad na kami. Huling pagbibigay niya daw to, Ella, sabi ni Bernard. Tumango na lang ako kahit hindi ako sigurado kung paano namin gagawin yon. Simula noon ay mas lalo kaming nagtipid. Yung dating simpleng buhay namin ay mas naging mahirap pa. Minsan, isang ulam lang sa buong araw. Minsan, lugaw na lang para makatipid. Kahit buntis ako ay tiniis ko na lang. Ayoko nang dumagdag sa problema ni Bernard. Pero habang tumatagal, Papa Choy, ay mas nararamdaman ko yung pressure. Parang bawat araw na lumilipas ay palapit kami ng palapit sa isang bagay na hindi ko pa alam. Pero ramdam kong hindi magiging madali. At sa likod ng pakiusap ni Bernard ay may takot akong unti-unting nabubuo. Paano kung dumating yung araw
na hindi na sapat ang pakiusap lang. Lumipas ang 2 linggo, Papa Choy, na puno ng kaba at paghihintay. Halos araw-araw ay umaasa kami na may magandang mangyayari. At isang hapon, habang tahimik lang kami sa bahay, ay biglang tumawag ang dating company ni Bernard. Nang sagutin niya, ay kitang-kita ko agad yung pagbabago sa mukha niya. "Talaga po? Kasama po ako?" Halos hindi siya makapaniwala. Pagkababa niya ng phone, ay niyakap niya agad ako. "Ella, mag-o-open ulit sila. May bagong management. Pero dahil maganda raw ang record ko, ay ibabalik nila ako." Hindi ko napigilang mapaiyak sa sobrang saya, Papa Choy. Parang binuhusan kami ng pag-asa ulit. Sa wakas, ay may ilaw na ulit sa dulo ng problema namin. Pero Papa Choy, kahit ganon ay hindi pa rin agad nawala ang problema. Yung 2 linggo na lumipas, ay kasama na yun sa palugit na binigay ni Mang Vic. At kahit may trabaho na ulit si Bernard, ay hindi pa naman agad sasahod. Ipon pa muna, kumbaga. Kaya saktong-sakto pa rin sa date ng bayaran ng upa yung pinakaunang sahod niya. Night shift ang naging schedule ni Bernard. Ayaw man niya kung iwan mag-isa sa bahay, lalo na't buntis ako, ay wala kaming choice. Kakapasok pa lang niya ulit sa trabaho. Ayaw niyang mag-request agad ng adjustment. Baka kung ano pa ang masabi sa kanya. "Tiisin muna natin, Ella. By next month, magsasabi na ako sa HR." Sabi niya bago siya umalis isang gabi. Bandang 8:00 ng gabi noon, kakalabas lang niya papasok sa trabaho. At naiwan ako mag-isa sa apartment. Tahimik ang paligid. Kaya lalo kong nakaramdam ng lungkot at konting kaba. Ilang minuto pa lang lumipas, ay may biglang kumatok sa pinto. Kinabahan ako agad. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip muna bago magbukas. Nang sigurado na akong walang kakaiba, ay saka ko binuksan ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ko, medyo may edad na at matapang ang itsura. "Ikaw ba ang asawa ni Bernard?" tanong niya. "Opo," sagot ko. Gumiti siya ng kakaiba, tapos tinignan ako mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat niya ako. Parang may ibang ibig sabihin. "Aba, at maganda ka pala, ano?" sabi niya. Doon ako tuluyang kinabahan, Papa Choy. Hindi ko nagustuhan yung paraan ng tingin niya. Parang ang lagkit. Parang hindi normal. Nagpakilala siya at siya pala si Mang Vic. Doon ko lang siya unang nakita ng personal. Kasi dati, si Bernard lang talaga ang kausap niya. At dahil maaga naman kami magbayad noon, ay hindi na siya napupunta sa unit namin. "Kuya, next week pa po yung bayaran namin. Hindi pa naman po due eh." Mabilis kong sabi. Tumango siya, pero hindi pa rin nawawala yung kakaibang tingin niya sa akin. "Napadaan lang ako, iha. Reminder lang. Kasi may mga naghahanap pa rin ng uupahan. Kung hindi kayo makakabayad, automatic na aalis na kayo, ah," sabi niya. Tahimik lang akong tumango. Hindi ko na alam ang sasabihin. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya, Papa Choy. Pero bago siya tuluyang umalis, ay muli niya akong tinignan. Yung tipong parang may iniisip siya na hindi ko maintindihan. Naiwan akong nakatayo sa pinto
at nanginginig ng kaunti. Hindi ko may paliwanag, Papa Choy, pero may kakaiba sa tingin ni Mang Vic. Parang may hindi magandang pahiwatig. At doon nagsimula yung takot ko. Mabilis na dumaan ang mga araw, Papa Choy. Parang bawat oras ay lalong bumibigat yung sitwasyon namin. Isang umaga, isang araw bago ang due date ng upa, ay napansin kong seryoso si Bernard. Tahimik siya habang kumakain na parang may iniisip. Ella, nagagalit na si Mang Vic. Bahina niyang sabi. Kinabahan ako agad. Sinabi niya na kinausap niya raw ulit si Mang Vic. Nakiusap kung pwede pang dagdagan ng palugit. Sabi niya ay sasahod na rin siya sa susunod na 2 linggo. Konting hintay na lang. Pero hindi raw pumayag. Kung wala raw tayong maibabayad, ay umalis na raw tayo. Dagdag niya. Parang piniga yung dibdib ko sa narinig ko. Sinabi rin ni Bernard na nanghiram na siya sa mga kaibigan at kakilala. Pero wala pa rin. Lahat daw may kanya-kanyang problema. Doon ako napaisip. Sinubukan ko rin mag-reach out sa mga kakilala ko. Pati na rin sa mga kamag-anak sa probinsya. Pero pare-pareho lang ang sagot na walang maipapahiram. Hanggang sa dumating yung kinakatakutan naming araw. Yung due date na. Gabi na noon, Papa Choy. Nasa trabaho si Bernard. Ako lang ulit mag-isa sa bahay. Tapos may biglang kumatok na naman. Alam ko na agad kung sino. Pagbukas ko ng pinto ay si Mang Vic nga. At diretso ang tingin niya sa akin. Bayad! Tanong niya agad. Nanginginig pa ang boses ko nang sumagot. Kuya, pwede po bang bukas na lang ng umaga kayo bumalik? Para andito po si Bernard. Gumiti siya ng bahagya. Bakit? Si Bernard pa ang kakausapin ko. Pwede naman tayong mag-usap, di ba? Bago pa ako makasagot, ay pumasok na siya sa loob. Doon ako nagtaas ng boses. Kuya, trespassing na po yan. Bigla siyang tumawa ng malakas. Paano ko magiging trespassing? Sarili kong property to. Sagot niya. Napatigil ako at wala akong naisagot. Teka, ano pang ginagawa mo? Dapat nag-iimpake ka na. Kung wala kayong maibabayad, sa labas ka na matutulog ngayon. Dagdag pa niya. Doon na bumiga yung tuhod ko, Papa Choy. Napaupo ako habang umiiyak. Maawa naman po kayo. Buntis po ako. Wala po kaming pupuntahan. Pero imbis na maawa ay ngumisi lang siya. Lumapit siya sa akin at hinawakan yung pisngi ko. Napaatras ako agad at nawindang. Anong ginagawa ninyo? Nanginginig kong tanong. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi ka naman siguro tanga para hindi mo maintindihan, di ba? Doon ko na-realize yung ibig niyang sabihin. Papayag akong maghintay ng 2 linggo. Basta pagbigyan mo ko sa gusto ko. Diretso niyang sinabi. Parang tumigil ulit ang mundo ko. Kilabutan naman po kayo sa sinasabi ninyo. May asawa po ko. Buntis pa ako. Halos pabulong kong sabi. Pero ang sagot lang niya, pag-isipan mo. Babalik ako bukas. Same time. Pagkatapos noon ay umalis siya na parang walang nangyari. Naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay. Tahimik at tulala. Hindi ko alam kung iiyak ba ako, sisigaw o tatakbo. Hawak ko yung tiyan ko, Papa Choy. At doon ko naramdaman
na parang wala na akong ibang pagpipilian. Bago ako matulog nung gabing yun, Papa Choy, ay hindi talaga ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko yung sinabi ni Mang Vic. Gusto kong tumanggi, sobra. Pero tuwing naiisip ko si Bernard at yung baby namin ay parang nawawala yung lakas ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulugan ko na pala yung kakaisip sa sinabi ni Mang Vic. Kinabukasan, buong araw akong tahimik. Nakikita ko si Bernard at halatang stress na stress siya. Hindi siya mapakali. Paikot-ikot, tapos minsan bigla na lang mapapahinto. Alam kong iniisip niya yung problema namin. Alam ko rin na kinukulit pa rin siya ni Mang Vic. Doon ako napaisip kung hanggang saan kaya namin kakayanin. Hanggang umabot na naman ang gabi ay dumating na si Mang Vic. Kinakabahan ako pero binuksan ko pa rin ang pinto at pinilit kong maging matapang. Sige, pumapayag na ako. Pero bukod sa bayad, ay advance din ang kapalit. Sabi ko, kahit nanginginig yung boses ko. Sandali siyang tumahimik, Papa Choy, tapos tumitig sa akin. Maya-maya ay ngumisi siya at pumayag. Hindi pa ako nakakagalaw, ay bigla niya akong hinila. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang nawalan ako ng lakas. Pumikit na lang ako habang ramdam ko yung luha ko na kusa na lang tumutulo. Hindi ko maatim ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Baging ang malikot niyang kamay na humahaplos sa balat ko. Pero tiniis ko. Tiniis ko ang hindi ko maipaliwanag na amoy niya. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero wala akong nagawa. Tiniis ko na lang lahat. Habang nangyayari ang lahat, ay paulit-ulit kong iniisip na para yon sa pamilya ko. Para hindi kami mapalis at para sa baby namin. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay natapos na rin siya. Pagkatapos ay parang walang nangyari. Nakipag-usap pa siya ng maayos. Walang makakaalam ha. Sa susunod na buwan na lang ulit ako tatawag kay Bernard. Sabi niya pa. Tapos umalis na siya. Ako naman ay naiwan lang na parang wala sa sarili. Pakiramdam ko ay ang dumi-dumi ko. Hindi ko kayang tanggapin yung ginawa ko. Kahit alam ko ginawa ko yon para sa pamilya ko. Tumakbo ako papuntang banyo. Naligo ako agad. Paulit-ulit kong sinabon yung katawan ko na parang gusto kong burahin lahat. Pero kahit anong kuskus ko, ay hindi nawawala yung pakiramdam. Kinabukasan, Papa Choy, ay napansin ko na parang may kakaiba kay Bernard. Hawak niya yung phone niya, tapos nakakunot noo siya. Ella, nag-text si Mang Vic. Sabi niya. Kinabahan ako agad. Pero pinilit kong maging kalmado. Ano daw sabi? Sabi niya, sa susunod na buwan na lang daw siya maniningil. Tapos hindi na raw natin kailangan bayaran yung utang natin. Bonus na lang daw. Napatigil ako at parang may sumikip sa dibdib ko. Ha? Bakit daw? Tanong ko kunwaring nagtataka. Hindi ko nga alam eh. Tinawagan ko pa, pero hindi na sumasagot. Sagot ni Bernard. Ilang segundo siyang natahimik, tapos bigla siyang napangiti. Parang nabunutan ng tinik. Grabe, swerte natin ah. Sabi niya, sabay tawa ng mahina. Pinanood ko lang siya, Papa Choy. Yung ngiti niya, yung gaan ng mukha niya na parang nawala lahat ng bigat
na dala niya nung mga nakarang araw. Ngumiti rin ako sa harap niya. Pero sa loob ko ay parang wasak na wasak ako. Habang tinitignan ko siya, ay doon ko naisip na kung alam lang niya ang ginawa ko para makita lang siya ulit na masaya. Simula noon, Papa Choy, ay walang araw na hindi ko naalala yung nagawa ko. May mga gabi na bigla na lang akong kinakabahan at umiiyak ng tahimik. Pero pinipilit kong maging okay para sa baby ko. Nagdasal ako at mag-isa kong nilabanan yung bigat sa dibdib ko. Sa awa ng Diyos, ilang buwan lang ay nagkaroon ng pabahay ang agency ni Bernard na rent to own pa. Nakalipat kami at nakapagsimula ulit. Sa ngayon ay may anak na kami at may maliit na grocery. At pinili kong ibaon sa limot ang nakaraan. Natutunan ko na huwag mawala ng pag-asa at laging ipaglaban ang pamilya nang hindi kinakalimutan ang sarili. Alam mo, Ella, hindi madaling dalhin ang pinagdaanan mo. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ang halaga mo sa isang desisyon. Maghilom ka, patawarin ang sarili, at patuloy mong piliin ang mas tama. Lalo na para sa sarili mo at sa anak mo. Mga solid na Kapapa Choy, kung may natutunan kayo sa kwento ni Ella, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. I-comment nyo rin ang thoughts ninyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat po.